Praise God. Magandang hapon po. Mukhang hindi nakasmile ang katabi mo. Batiin mo naman ang magandang hapon. Sabi mo, salamat sa biyaya ng Diyos, nandito ka. Kamusta po kayong lahat? Padami ng padami ang JA1 Marikina. JA1 Culture. Next time, wala na po tayong pa-flash. Dapat sa ulo na, no? Amen. So, this is the continuation po ng itinuro ko po last Sunday. Kaya po ang title po rito ay When Endurance is Fully Developed, Part 2. Yan. Sa hindi po nakapanood ng Part 1, tingnan nyo na lang po sa YouTube. Ano po? Sabi po sa James chapter 1 verse 4, So let it grow, for when endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Yan, yung mga bata po, pwede po sila sa children's if gusto po nila. Sige yun. Sige, sama na kayo dun. Makikihatid nga nila sa sa children's room. Yan, basta mga bata, pwede po doon. Yung matatanda, dito lang po tayo sa loob. Ayan na, sinama na nila. Yon. Doon po talaga mga bata, para po focus ang magulang. Yun po talaga yon. So, James chapter 1 verse 4, So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. So, last Sunday, naka 1 to 3 po tayo. So, today, number 4 na po tayo. So, number 4, endurance is inspired by our hope in Jesus Christ. So this is the biblical principle or perspective ng meaning ng endurance. So endurance is inspired by our hope in Jesus Christ. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Sino dito sa lugar na to na dumaan ka na sa problema, pero ang kahuli-hulihan mong naisip, may pag-asa pa kasi meron Diyos? Di ba? Dumarating tayo sa punto ng buhay natin na naiisip natin na parang wala ng pag-asa, pero at the end of the day, ang last resort mo lagi, sabihin mo, meron pa. Kasi merong Diyos na buhay. Amen po? Kaya, it is inspired, kaya nananatili kang matatag, kasi meron pa ikaw isang inaasahan na pinakamatindi sa lahat. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. So, the Thessalonians were commended for the fruit of their faith, love, and hope. At ano po ang bunga ng kanilang pag-asa sa Panginoong Yesus? Walang iba kundi endurance. Alam niyo po itong mga taga-Thessalonians, mga matatag po ito, matatatag. Sila po yung samut-sari na dumaan ng pagsubok, pero nanatiling nakatayo. Sino po dito nakakapanood ng mga bagyo? Nakakita na po ba kayo ng mga binabalita? Tapos may makakita kayo ng puno ng niyog. Tapos, gumagano yung mga hangin sa puno na niyog, pero yung puno ng niyog na nanatiling nakatayo. Kaya ma-inspired po tayo sa mga taga-Thessalonians kasi sila'y nai-endure nila lahat ng pagsubok sa buhay. Maging matatag dahil ang pag-asa mo ay na kay Jesus. Sabi ni Lord, wag daw po tayong aasa sa tao dahil susumpain tayo. Kaya ang pag-asa mo lagi ay nasa Panginoon. Ang tanong, bakit tayo aasa sa Panginoon? Kasi kaya niya. Sabihin nyo nga po, God is able. Napakasarap umasa kay Lord kasi kaya niya. Kung yung iyong kasama sa bahay, na sinasabi ko pa ulit-ulit na parang
Magbabago pa kaya ito? Lahat na lang na ginawa kong diskarte pero hindi pa rin siya nagbago. Lahat ng strategy hindi pa rin nagbago. Huwag ka mag-alala. May isa ka pang hindi nasusubukan. Ibigay mo yan kay Lord at si Lord nang bahala sa kanya. Amen? Sino dito lagi na merong tao na talagang tuwing makikita ka, parang lagi nang galit sa'yo. Wala ka namang ginagawang masama. Ibigay mo sa Panginoon at si Lord nang bahala sa kanya. Amen? Sino ditong dumating ka na sa punto na marami ka ng inasahan at karamihan sa inasahan mo ay nabigo ka? Yung alam mo yung papautangin ka daw? O kaya babayaran ka daw? Yung mga pinapaasa, yan. Sino dito mga pinaasa na? Asa kasi ng asa. Alam mo namang ang tao hindi perpekto. Kahit yan ay nangako sa'yo, hindi yan, ang kakayahan niyan ay limitado. Limitado. Hindi niya kayang gawin lahat. Kaya ina-expect tayo ni Lord na sa Kanya umasa. Kasi si Lord, kaya niyang gawin lahat. Amen? Ito pa. Maging matatag dahil may Diyos ka. Praise God. Merong mga nagsasabi, hindi ko na po alam ang gagawin sa sitwasyong ito. Ang sasabihin ko sa iyo ay, kung Kristiyano ka, maging matatag ka kasi may Diyos ka. Be still. Pastor, sinukuan ko na po. Wow, sumuko na. Wala na po ako magagawa. May sasabihin ulit ako sa iyo. Huwag mong sukuan dahil may isa ka pang pwedeng asahan. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya last Sunday, sabi ko sa inyo, isama niyo sa prayer. Sinasama niyo po ba sa prayer? Sinasama niyo ba na, ipinagpe-pray niyo po ba na, Lord, I pray na yung problema kong to, itong sitwasyong ito, Lord, I pray solusyonan mo. Sinasama mo ba yan sa prayer? O baka ikaw ay asang-asa sa sarili mo na kaya mo lahat? Again, limitado ka. Sabi mo sa katabi mo, limitado ka. Iasa mo kay Lord, manalangin, ipag-pray. Pag mga hindi mo na control yung mga situation, halimbawa nag-apply ka ng trabaho, 10 kayo, isa lang ang kukuhanin, anong gagawin mo? Anong sabihin mo? Makukuha ko, bakit? Cum laude? Hindi ka aasa ka saan natapos mo. 10 years experience, hindi ka rin aasa doon. Ipag-pray mo kay Lord, umasa ka na may gagawin si Lord at ikaw matatanggap. Amen? O sino itong umaasa na tataas ang sahod niya? Parang lahat yata yan, ano? So, ipag-pray mo kay Lord na tumaas ang sweldo mo. Kung hindi man tumaas, may bigay si Lord ng iba pang way para kumita ka. Amen po? Amen. Tatandaan niyo po, ang deklarasyon po sa JA1, wala ni isang magugutom sa JA1. Wala ni isa. Amen po? Wala ni isa. Lahat dito ay payaman ng payaman sa biyaya ng Diyos. Nag-iisip na nga po ako kung saan po kayo magpapark, kung lahat po kayo may sasakyan na. So, kailangan na natin lumipat ng lugar. Amen po? Amen. Another verse, 1 Timothy chapter 4, verse 10. Sabi dito, that is why we labor and strive because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. Sino naniniwala dito na kayang gawin ni Lord lahat? Kahit mga imposibleng bagay kayang gawin ni Lord. At sa mga time na ikaw ay parang wala ng pag-asa, alam mo si Lord, laging nasa perfect timing. Nakakarinig ako ng mga testimony, si Lord talaga laging perfect timing. Galing talaga niya. Yung parang kabadong-kabado ka na kasi wala pa. Pero dahil perfect ang timing ni Lord, dumating sa takdang panahon. Alam mo, masaya ang marinig yung mga testimony na gano'n. And I pray, dumating ka rin sa punto na dumating na ang pinagpe-pray mo. At sasabihin mong perfect timing. Alam mo, naririnig ko pa yung sasabihin nila, praise God, hindi dumating agad. Kasi kung dumating agad, baka wala din. Buti ngayon lang dumating. Kasi at least, kung ngayon dumating, magtatagal. Mga ganon, mga testimony ganon. Kaya, biyaya ni Lord kung wala pa. Another thing, lagi kong sinasabi, katangian ng Diyos ang magligtas. Kaya kung meron kang iniisip na napakahirap mangyari, napakahirap masolusyonan, umasa ka kay Lord. At may paraan siya, ililigtas ka niya.
laging may pagliligtas si Lord. Di ba naalala niyo yung testimony ko last Sunday? Ang pagliligtas ni Lord ay nasa alabang. Imagine nyo, nasa alabang ang pagliligtas ni Lord, lahat ay may piyesa. Imagine mo yun, nung tinanggap ko yung piyesa, paiyak na ako. Oh, Lord! Talagang ako yung thank you. Pasalamat na pasalamat kay Lord. I pray dumating din tayo sa punto ng buhay natin na gano'n, na alam mo may inaasahan ka at hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen po. Ito ang advantage mo, Christian. Advantage po natin na may Diyos. Yung iba, hindi naniniwala sa Diyos, walang ibang inaasa kundi sarili. Kaya advantage mo kung ikaw ay Kristiyano. Why? Pwede mong ilagay ang pag-asa mo sa Diyos. Pwedeng nagawa mo na lahat ng paraan at wala din naman nangyari. This time, iasa mo na kay Lord. Kasi laging may paraan si Lord. Amen po. For example, ito example lang. Halimbawa, may malubhang sakit at sabi ng doktor, mahirap nang mapagaling. Hindi ka matatakot. Why? Kasi ang pag-asa mo ay na kay Lord. Ba't ka matatakot? Sa sinabi lang ng doktor, hindi naman siya all-knowing. Kasi si Lord lang ang all-knowing. Kaya if ever na meron kang kinakabahan ka, natatakot ka, huwag ka matakot kasi may pag-asa ka. Ibigay mo ang pag-asa mo kay Lord. May pag-asa pa. Amen po. Meron dito, hindi ka makapagpatawad. Dahil grabe ang ginawa sa'yo. Meron ba dito noon? Siyempre, wala ka amin, ano? Meron kang hindi mapatawad, grabe ang ginawa sa'yo. Talaga, sabi mo naman, Pastor, hindi mo kilala yung taong nanakit sa akin. At grabe talaga yung ginawa. May sasabihin ako sa'yo. Kung hindi mo maisip kung paano mo siya papatawarin, ito ang gagawin mo. Ibigay mo yan kay Lord at mamaya sasamahan ka ng Diyos para dumating ka sa point na magpapatawad ka. Miracle yun, yung pagpapatawad. Pag dumating ka sa pagpapatawad, miracle yun. Kasi noon hindi mo magawa dahil may Diyos ka na, kaya mo na siyang gawin. Kahit pa yung mga taong nanakit sa'yo noon, nagpababa ng pagkatao mo, sinira ka, inutangan ka, di ka binayaran, at kung ano-ano pa, huwag kang mag-alala. Hindi dahil pagganti ha, sabi mo, may araw din kayo. Hindi ka gaganti ha, hindi ganon. Ibibigay mo kay Lord, ibig sabihin, Lord, ikaw nang bahala. Ngayon, ang aayusin ko yung sarili ko, nagpatawad na ako. Pinagaling mo na ako sa biyaya mo, Lord. Amen po? O sino ditong handa magpatawad? Amen. Kaya wala ditong Kristiyano na nagkikim-kim ng sama ng loob. Sabihin mo sa katabi mo, pinatawad na kita. Sa dami ng kikim-kimin, ibit sama pa ng loob. Ano? Kung magkikim-kim ka, huwag naman sama ng loob. Nahalata yan sa mukha. Ano po? Kaya dapat huwag kikim-kimin ang sama ng loob. Amen. Ito pa. Usapang may pag-asa kay Lord. Ito naman sa mga Kristiyano na talaga. Meron kang ginagawang kasalanan at tumahimik ang sanlibutan. Meron kang ginagawang kasalanan na kahit nag-church ka na, ay hindi maalis-alis. Wala nang dito. Ginawa mo na lahat ng way. Umattend ka na ng prayer works, midweek, Sunday, nagpa-pray ka na kay pastor. Pero after that, nagawa mo ulit. Nag-worship ka na, todo na, umiyak ka na ka sa Panginoon. Natanggalin, pero andun na ulit. Pabalik-balik. Sabi mo, Lord, ayaw ko na. Pero mamaya-maya, dan. Andun ka na naman. Lord, may pag-asa pa ba? Lahat na lang ng way ginawa ko, pero hindi ko talaga mapigilan na gawin ulit. Anong gagawin mo? Suko na ako, pastor. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Then, may sasabihin ako sa'yo, maaring hindi mo kaya, pero biyaya ng Diyos, pag sinamahan ka ng Diyos, makakaya mo. Kasi hindi mo na, ginawa mo na lahat ng paraan eh. Lahat na ng diversion ginawa mo. Binisi mo ang sarili mo. Umattend ka ng umattend. Pero later on, bumabalik at bumabalik pa din. Kaya I pray sa pagkakataong ito, samahan ka ni Lord sa decision mo. Amen? Sino dito gusto magbago? Kailangan po.
Kailangan. Sabi mo naman, okay lang 'tong kasalanan na 'to, wala naman naapektuhan. Sino nagsabi sa'yo? Maraming naapektuhan sa kasalanan na yan. Unang-una na, yung tunay nagmamahal sa'yo, si Lord. Pati apektado ang pagiging Kristiyano mo kung naglilingkod ka sa Panginoon kapag meron ka tinatagong kasalanan. At tumahimik ang sanlibutan. Banal lang pag linggo, 1:00 hanggang 3:00. Pag Lunes, iba-iba na. Wala nandito, no? Wala. And I pray, mapagtagumpayan mo na. Sabi mo sa katabi mo, kailangan magtagumpay ka. Okay, kailangan magtagumpay. Hindi pwedeng hindi magtatagumpay. Kasi ang Diyos natin nagtagumpay na 2,000 years ago. So, ibig sabihin, kailangan magtagumpay ka na. Kaya, iwasan na ang dapat iwasan. Ano mga dapat iwasan na yan? Ano yung dapat iwasan? Anong utang? Dapat utang. Anong dapat iwasan ng kasalanan na yan? O baka may bisyo ka pa hanggang ngayon. Kapatid, iwanan mo na yan. Hindi yan masaya. Sa bandang huli ay ikaw din na magdudusa. Kaya kapatid, hanggat may time pa, ibigay mo na kay Lord. Sabihin mo kay Lord, samahan mo ako sa desisyon na to. Ayaw ko na. Amen po? Oh. Nagte-testify sa akin si hindi ko sasabihin ng pangalan dahil wala akong permiso. Pero po siya, nagbe-vape po siya, vape. Sabi nung isang wala naman po sa Bible ang vape grabe galing talagang biblical pa Ay sasabihin ko sa iyo, ba't hindi mo kayang titigil? Ayun lang. Sino bang mas mahal mo, si Lord o yung vape? Yun lang. O, di ba? Kahit hindi yan nakasulat sa Bible, kung sinisira niya ng katawan mo, aba naman, ay templo ng Banal Espiritu. So, ibig sabihin, kung talagang mas mahal mo si Lord at mahalaga si Lord, kaya mong ihinto yan. Kaya yan. Kaya kapatid, itigil mo na. Hindi naman po yung kasalanan, sige, habang nagpipreach ako, magbe-vape ako dito. At sabi mo sa akin, hindi kasalanan. Oh, kita nyo na, tumatawa kayo ngayon. Sasabihin mo sa akin, hindi kasalanan. See? Alam nyo kasalanan kahit hindi ko ituro. And I pray, dumating ka na sa punto ng buhay mo ngayon, 2025, stop! Sabihin mo sa katabi mo, stop! Stop! Stop it! Kaya mo pag sinamahan ka ni Lord. May pag-asa pa. May pag-asa pa. O hindi lang to vape ha. Marami pa yan. May kasama pa yan, si San Miguel. Yan, mga kasamahan yan. Ang pulang kabayo, yan. Kasamahan niya mga yan. At kung ano pang kasalanan, immorality, and everything. Pastor, bakit ako aasa sa Diyos? Bakit ako aasa sa mga sinabi ni Lord? Bakit ako aasa sa Diyos sa kanyang mga promises? Kasi sabi sa Joshua chapter 21 verse 45, napakaganda po ng verse na to. Ipopost ko nga to Sabi dyan, not a single one of all the good promises the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. Wow! Lahat ng sinabi, everything, lahat ng nakasulat, lahat ng sinabi ay nangyari. Nagkatotoo. Kaya kung merong promises sa'yo si Lord na written in the Bible, mangyayari at magaganap. Sino dito nagde-declare na buong pamilya niya ay maliligtas? Lahat maliligtas sa biyaya ng Diyos. Makikilala ang Panginoong Yesus at tatanggap sa Panginoong Yesus ng buong buo. Amen po? Sino dito umaasa na ang family niya ay sama-sama mag-church? Amen! May pangako si Lord sa Acts. You and your household will serve the Lord. Kaya nga natutuwa ako dito. Buong family na Dayan, magkakapamilya yan dito. Sama-sama dyan. Diba? Biyaya yan ni Lord. Bago dumating sa punto kaya pag-pray mo ang family mo, may pag-asa pa. Lalo na kung medyo may mga black sheep sa family nyo. Ito na ang pagkakataon. Ilapit mo kay Lord. Mamaya magbabago ang buhay niyan.
Amen po? Amen. Alam niyo po ang endurance? Sabi ko dito, no special knowledge or skill is required to endure. Just this, turn to God who is able. Walang special knowledge or skill na requirement para mag-endure ka ng isang bagay o para maging matatag ka sa isang bagay. Wala. Hindi ito tungkol sa matalino ka o hindi, o may skills ka o hindi tungkol doon. Ito ay tungkol sa turn to God who is able. Naniniwala ka, tumitingin ka sa Diyos na lahat ng bagay ay posible sa Kanya. Nasa JA1 po kayo, alam niyo bang uso-uso sa atin ang signs, wonders, and miracles? Kaya po kayo nagpapapray. Pastor, ipag-pray niyo naman ako, meron akong ganito. At biyaya niyo ng Lord, pag pinag-pray, gumagaling. Kasi kumikilos tayo sa signs, wonders, and miracles. Pwede pang mangyari kasi pwede ang miracle sa church na ito. We are open sa milagro, miracle. Kaya, God is able. Number 5, another meaning. Ito, gusto ko to, number 5. Problems and trials helps to develop endurance. I repeat, problems and trials helps to develop endurance. Tuturuan ka ng problema at pagsubok sa buhay na maging matatag. Tutulungan ka. Verse, Romans chapter 5, verse 3. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Napakalinaw po ng verse. Imagine, yung problema pala at pagsubok, trials ng buhay ay helpful. Helpful. Napaka-helpful pala niya. Okay din naman pala. Bakit? Kasi tumutulong. Ang problema at pagsubok, tumutulong para ma-develop ang iyong endurance. Para maging matatag ka. Huwag kang mag-alala sa problem because problems are temporary. Sabi nyo nga po, temporary. Alam nyo po ba pag sinabing temporary? Panandalian, pansamantala. Sa maikling panahon. Yan ang problema. Tinetest ka lang. And it will help you to grow. Ang term namin ginagamit dito, pinapatibay ang tuhod. Pinapatibay ang tuhod. Kaya pag dumating ang problem, isipin agad, temporary lang. Pastor, may verse ka dyan? Meron. 1 Peter chapter 1, verse 6. So be truly glad. There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. O, kita nyo na? Ang problems talaga for a little while lamang. Pero ang kasunod naman nun ay wonderful joy. Imagine, they won't last forever, itong problem trials. But God is using those trials for His purposes. May purpose, may assignment ang problems at trials na inilagay ng Diyos para sa'yo. Huwag mong isipin na pinaglalaroan ka lang, problema. Hindi. May purpose, kaya ibinibigyan ka ng problema. And problems and trials are temporary until ma-meet ang purpose nito. I repeat, ang problems at trials ay temporary until ma-meet ang purpose nito. Kung hindi pa tapos, ibig sabihin, hindi pa na-execute ang purpose ng problema. Hindi pa. Hindi pa nakikita ang purpose. Pastor, ano-ano ba mga purposes ng problems and trials? Para at least, kung hindi pa tapos at hindi pa nagagawa ang purpose nito, ay magkaroon ako ng idea kung anong itinuturo sa akin ni Lord. Sino dito gusto malaman ang purpose ng problema? Para at least, habang hindi pa tapos, inaalam mo na. Alin kaya dito yon? Number 1, to test our faith. Yan, ang una. Kaya ka dumadaan sa problem trials, tinetest yung faith mo. Ikaw ba'y may faith?
Sinlaki ba ng butil ng mustasa ang faith mo? Nananampalataya ka pa ba? Sino dito may pinananampalatayanan? Sino dito nananampalataya ng... Ano ba pinapanampalatayanan nyo? Magbigay nga po kayo. Bahay at lupa. Sino dito nananampalataya sa sakyan? 4 ang gulong. Plus 1. May reserba. Siyempre, mas maganda yung may reserba, di ba? Sino dito nananampalataya na makatapos ng pag-aaral? Kung dumadaan ka sa mga pagsubok habang ginagawa mo ang mga gawain mo sa buhay, then God will test your faith. Ikaw ba'y mananatiling nananampalataya? Ano pa? Number 2, for rewards. Sinabi ko ito last Sunday, na kaya dumadaan ng trials and problems for rewards. Tama. Tama daw. Tama. For rewards. Hindi ka magkakaroon ng rewards nang wala kang natatapos na takbuhin. Sino nakakita dito nasa starting point pa lang may award na? Okay, ready? Ito lang award mo. Walang ganon. Kailan nagkakaroon ng award? Pag tapos na, nakaroon na sa finish line. Ikaw naman, nag-i-start pa lang tumakbo. Ayaw ko na. Mag-endure. Kasi at the end of the day, may rewards. Ano pa? Ito gusto ko. Trials can make us light for others to see. Ganda nito. Trials can make us light for others to see. Sino ditong may problema ka, tapos nakarinig ka na mas mabigat na problema, sabi mo wala kang problema? Imagine mo, may problema ko nung time na yun, nakarinig ka na nag-testify sa unahan, na mas malaki ang problema sa'yo, sabi mo, wala pala akong pinagdadaanan. Okay pala naman ako. Di ba parang gumaan? Ganun talaga. Ang trials and problems, binigay sa'yo, nasa sayo, at kapag nakapasa ka, biyaya ni Lord, pag na-share mo sa iba, sasabihin ng iba sa'yo, praise God, nakalampas ka. Madali lang pala yung problema ko ngayon. Kung may problema ka sa pag-iisip, ikaw ay nadidepress, nai-stress, huwag kang mag-alala, maraming nakalampas dyan. Kung ikaw ay laging umiiyak kapag nag-iisa sa kwarto at nagkasarado, huwag kang mag-alala, maraming nakalampas dyan at mas mabibigat pa ang problemang dumaan. Dumating ta nga sa, as in, nasa point na ng pagpapakamatay, pero biyaya ni Lord. May way si Lord, hindi natuloy. Why? Kasi may purpose pa si Lord. Amen? 1 Peter chapter 3, verses 14 to 16. Tingnan niyo po itong verse na to. Maganda to. But even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. Kita niyo na? Pag daw kayo nag-suffer ng kaunti, meron daw siyang reward. Ito yung number 2. So don't worry or be afraid of their threats. Verse 15. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. Grabe, ito palang gagawin mo. Pag dumadaan ka sa pagsubok, at may dinadaan na ka talagang pagsubok, ang gagawin mo mag-worship. Mag-worship. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. Yun na. Kapag dumating ka sa punto na may mga pinagdadaanan ka sa buhay at may mga nalampasan ka, kaya may mga A-group isineshare mo yung mga nalampasan mo at mamaya sabihin nung kasama mo, wow! Yung pinagdaanan ko, na-share ko sa lahat, umiyak pa ako. Wala pala yun. Pero ikaw, grabe, hindi halata sa mukha mo na nagka-problema ka. Grabe, hindi na halata na last week ganito nangyari sa'yo. Verse 16. But do this in a gentle and respectful way. Yun na. May paalala ha. Kailangan pag ginawa mo daw, gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. Imagine, yung may mabigat na pinagdaanan, kapag sinamahan ka ng Diyos at biyaya nila na kinaya mo, ito'y magiging testimony sa buhay mo at mamaya, itong testimony ito makakapagbigay ng liwanag sa iba.
Kaya I pray makapasa tayo lagi. I pray makapasa. Huwag mong kuhanin yung pasang awa, no? At least makapasa sa pagsubok. Yung nanatili ka kay Lord, Lord, nagtitiwala ako sa'yo. Hindi ka nagiging, ano bang term sa Manila, no? Nagiging wasang. Alam niyo yung wasang? Hindi niyo alam yon? Yung ano, yung parang nasisira yung diskarte mo, yung parang nawawala ka sa pagiging Kristiyano, yung parang, Kristiyano ba yan? Yung parang ang nangyari sa'yo ay, okay ka naman, pero nung nagka-problema ka, parang hindi ka na okay. Hindi naman napariwala. Ano ang term nun? I-research ko. Assignment ko yun, ha? Next week. And problems and trials ay gagamitin ni Lord para maging testimony mo at matestify sa ibang tao. At maya-maya, yung testimony mong yun, marami ang makakarinig at marami ang lalapit sa Panginoon dahil sa testimony mong yun. Amen po? Amen. Tandaan, problems are temporary. Yung problema mo noon, hindi mo na problema ngayon. Yung iniinda mo noon, wala na ngayon. Yung ikinalulungkot, iniiyak mo noon, wala na sadya, pero masaya ka na ngayon. Amen? Oh. Ayos na. And lastly, number 6, endurance develops strength of character. Ito gusto ko. Endurance develop strength of character. Romans chapter 5 verse 4. And endurance develop strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. So, habang ikaw ay dumadaan sa pagsubok, nagiging matatag ka, at mamaya, iba't ibang klaseng karakter ang pinapalabas ng problema. Naniniwala ba kayo nun? Iba't ibang ugali ang pinapalabas ng problema, maya-maya makikilala mo na ang tunay na ikaw pala'y maiyamutin, na ikaw pala'y maiinisin, na ikaw pala'y mabilis maggalit, na ikaw pala ay laging nakasimangot kapag dumaan sa ganon. Nakikita mo na ang tunay na ikaw dahil sa pagsubok at maya-maya, hihingin mo ang biyaya ni Lord na ikaw ay mabago. Don't think na hindi mo kaya yung bawat dumadating sa'yo. Kaya mo yon at sa tuwing makakaya mo, may nababago sa'yo. Umaayos ang karakter mo. Mas natututo ka sa buhay. Kaya, kailangan i-endure mo dapat lahat ng pagsubok. Sino dito talaga gusto umayos ang karakter niya? From glory to glory. Sabi ng isa, wala na pong ayusin. Praise God. Sambahin ka. Alam mo, napakadali lang alamin kung anong aayusin sa'yo. Tingnan mo ang sarili mo kapag dumadaan sa pagsubok. Yan na yun. Tingnan mo lang. Makikita mo kung sino talaga ang Diyos ng buhay mo kapag dumadaan ka sa pagsubok. Sino ba tinatawag mo pag dumadaan ka sa pagsubok? Sino sabing Bombay? At uutang ka. Ang Diyos ang lalapitan mo pag may kailangan ka at may pagsubok sa buhay. Amen po. James chapter 1 verse 4. So let it grow. Ang ganda ng unang statement, ha? For when your endurance fully develop, you will be perfect and complete, needing nothing. So let it grow. Pastor, grabe ang ugali nung kasama ko sa A-group. Grabe talaga. Toxic. Yaya mga millennials, mga Gen Z. Toxic. Pagkasama ko, parang toxic. Then, you must endure it. Kapag kaya mo ng pakisamahan niyang ayaw na ayaw mong kasama, praise God, nakakamukha ka ng Panginoon. Mas nakakamukha ka ni Lord. And that's our target, to be with Jesus. Meron tayong model. Kapag minahal mo nang hindi ka mahal-mahal, kamukha mo si Lord. Sandali namang mahalin ang kamahal-mahal. Ano? Yung lagi nagbibigay sa'yo, yung lagi mabait sa'yo. Sandaling mahalin nun. Ang challenge ay mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Sino dito yung mga, i-define mo nga yung hindi ka mahal-mahal? O, identify mo na sa utak mo. Yan. Isipin mo na yung mga hindi ka mahal-mahal. Isa-isahin mo na.
Pag namahal mo yan, kamukha mo ang Panginoong Yesus. Pastor, mahirap. Kaya nga, kailangan maipasa. Huwag mo nang isipin kung paano babaguhin ang taong yun. Mahirap talaga yun. Ikaw na magbago, mas madali yun. Magbago ka. Hindi magbabago yun. Ikaw na magbago, magsimula sa'yo. Maging mabait ka, maging maayos ka, at mamaya masasabi nun, nangyari dun? Masasyak siya. Romans 8:18. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. I repeat, for I consider that the suffering on this present time, itong mga sufferings, trials, problems in the present time, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kapag nakakapasa ka sa pagsubok, then God reveal Himself more to you. Imagine mo, kapag nakakapasa ka sa pagsubok, nakikilala mo na mas matindi si Lord. Sabi ko, Lord, grabe mo, tindi mo talaga. You are the provider. Grabe ka, Lord, pinagaling mo ko. You are the healer. Ikaw talaga nakakaalam ng lahat. You are all-knowing. You are almighty. Nakikilala mo si Lord. But, ito pa mas matindi. Habang si God ay nire-reveal ang sarili niya sa'yo, mas nakikilala mo rin ang sarili mo at mas nakikita mo ang mga bagay na dapat ayusin, baguhin, at alisin na sa karakter mo. Para hindi tayo masabihan mga Christian daw is nabero, wala nang dito, ano? Hindi daw nakikisama. Nakikisama pa ba kayo? Pag may mga event ba'y pupunta pa kayo? Ay hindi po kasi nag-iinuman sila. Baka ako'y malalina ng kasalanan. Hindi Pumunta kayo doon pero huwag kayong mag-iinom, umulang kayo. At sabihin nyo, hindi na po ako nag-iinom pero makikisama ako sa inyo. Ganon. Huwag kayo laging lumayo. Paano natin sila maaakay sa Panginoon pag takbo tayo ng takbo sa kanila, layo tayo ng layo sa kanila? At kung may nakita kang hindi mo kaya, then good thing. Yung hindi mo kaya ayusin sa sarili mo, good thing. Kumapit ka kay Lord, makinig ka ng salita, umatid ka ng umatid, mamaya, biyaya ni Lord, magbabago ka na. Hindi mo talaga kayang baguhin ang sarili mo, pero kapapakinig ng salita, kaka-A-group natin, kaka-question and answer, kakakain ng pansit, ng juice, hindi mo nakikita ang sarili mo, pabait ng pabait, paayos ng paayos, pabuti ng pabuti habang uma-attend ka. Ako'y naniniwala nung unang umalat hanggang ngayon, malaki na pinagbago. Malaki na. Hindi na katulad ng dati. Kahit pa itanong mo dyan sa kasama mo sa bahay. Genesis chapter 50 verse 20. You intended to harm me. Yan, gusto ko to. Ito yung problema You intended to harm me. But God intended it all for good. Ganda naman ang problema. He brought me to this position. Kilala niyo po ba nagsabi nito? Si Joshua. Not Joshua. Si Joseph. Alam niyo po ba si Joseph? Si Joseph ay may matindi pinagdaanan. Tinangkang patayin ng mga kapatid. Itinakot sa balon. Nakulong pa siya. At kung ano-anong problema dumating sa kanya. At ano sabi niya? Genesis 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. Dumaan si Joseph sa sari-saring problema, pero hindi ka makakabasa na sinisi niya si Lord. Hindi ka makakabasa na wala kang pakialam sa akin, Panginoon. Wala kang maririnig na gano'n kay Joseph. Ano ang narinig mo kay Joseph? Plano talaga ni Lord na narito ako sa posisyong ito. Plano ni Lord akong matapon sa balon. Plano ni Lord akong makulong. Plano ni Lord lahat yon. Kaya ako nasa posisyon ngayon, pangalawa sa Prime Minister ng Egypt para magligtas ng maraming tao. Imagine! I pray, dumating tayo sa punto ng buhay natin na maunawaan natin na ikaw ay nire-ready ni Lord sa mas maganda. Hindi lagi, tingin mo lagi, pangit na nangyayari. Ay, hindi maganda. Ay, problema na naman. Huwag tayong focus sa negative things. Mag-focus ka sa good things na inire-ready ni Lord sa buhay mo.
Amen? Ito pa gusto ko sa problems. Problems purify your motives. Hindi ko sinulat. Problems purify your motives. God is much more interested in your character than your comfort. Nakasulat yata dyan? Nakasulat ba dyan? Yan. God is much more interested in your character rather than your comfort. Lagi tayo nag-pray, Lord, palampasin mo sa problema nito. Lord, matapos na itong sakit na ito. Lord, itong pain na nararamdaman mo, ayusin mo na. Gusto ko komportable ako. Hindi. Bago alisin ni Lord, aayusin niya muna karakter mo. May itinuturo sa'yo si Lord. Alamin mo yung purpose ng problema. Hindi laging, tanggalin mo ito, gusto ko ng comfort, ayoko ng pain. Laging may tinuturo sa atin si Lord. He will use trials to refine your character. To refine. Pastor, anong ultimate purpose ni Lord sa problem na to? Or pinagdadaanan ko? Bakit ako pinapadaan dito? Anong ultimate purpose ni Lord? This is the ultimate purpose. 1 Peter chapter 1 verse 7. These trials will show that your faith is genuine. Ito na yun. Tinitingnan kung genuine ang faith. It is being tested as fire tests and purifies gold. Through your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong, di ba? Pinapatibay talaga, no? Through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. This is the ultimate purpose ni Lord sa problem. Ano yon? Mas magpuri, mas lumapit ka kay Lord. That's the ultimate purpose. Baka kasi lumalayo ka na. Sabi nung isang preacher ko dati narinig, nagsisimula pa lang naman ako. Hindi ko pa masyadong, alam mo yun, umatin lang ako noon, pero yung buong turo, hindi ko pa naiintindihan. Alam mo, natanda ako sa turo niya, nagsisimula ako. Sabi niya, pwede palang manalangin ng ganito. Lord, bigyan mo ng problema para lumapit sa'yo. Sabi ng preacher. Kasi laging wala sa simbahan. Lord, bigyan mo ng problema para hanapin ka. Sabi ko, grabe. Grabe yung yun lang narinig kong nagsisimula ako. Sabi ko, pwede pala ipag-pray ng gano'n, no? Hindi ko nagigets noon. Until dumating ako sa point ng buhay ko na, pag may problema, mas lumalapit ka kay Lord. Sa totoo lang. Pag yung perfect ang buhay mo, hinahanap mo ba si Lord? Yung masaya ka? Yung happy-happy? Yung party-party, hinahanap mo ba si Lord? Hindi. Nung nasunog, sa LA, andun ako eh. O ano yung mga tao? Ano nakita ng mga tao? Kita mo lahat ng issue tungkol kay God. Tapasin nyo? Maraming naghanap sa Panginoon. Lahat yan, minamak nyo kasi si Lord. Di ba? Ganyan mga comment. Imagine nyo, dahil sa problema, salamat may nakakalala sa Diyos. Salamat. Pero siyempre, hindi ko pagpe-pray na magka-problema kayo. Hindi ko pagpe-pray. Dahil kahit wala pang problema, lumalapit ka na kay Lord. At kapag may problema, lalo kang lalapit sa Panginoon. That's the challenge. Sige, palapakan mo si Lord. 2025 na. Hindi natin kailangan ng problema para lumapit. Amen po? Kahit okay na okay ang lahat, lagi mong kailangan si Lord. Hindi mo kailangan ng follow-up. Hindi mo kailangan. Ang kailangan mo'y kusang loob na lumapit sa Panginoon. Ikaw na yon. Kaya pala, ito matagal ko na itong pinag-iisipan itong verse na to. Hindi nyo ba, itong verse na to, James chapter 1 verse 2. Alam ko naririnig itong verse na to. Pero, tuwing babasahin ko ito, para bang irrelevant yung mga term. Tignan nyo ha. Dear brothers and sisters, kayo yon. Tayo yon. When troubles of any kind, problems, trials, tribulation, and anything, when troubles of any kind come your way, duha ng problema, duha ng pagsubok, kung ano-ano, consider it an opportunity for great joy. Ang labo. Kahit paulit-ulitin mong basahin to,
Dumaan daw sa problema, great joy daw, hindi lang joy, great joy. Sabi, whoo! May problema ako. Great joy. Alam niyo kung bakit? This is an opportunity na mas umasa kay Lord. This is opportunity na maging close kay God ng sobra. This is opportunity, kaya great joy kasi may problema ka, may kilos na gagawin si Lord na mas matindi kaysa dati. Kasi pag normal yung buhay mo, anong kilos ang gusto mong mangyari? Pero mas maganda yung medyo may exciting part, may mga climax, yung may mga pakaba, yung may mga pa-stress na kaunti, yung may mga patakot na kaunti, at mamaya, ayan na, andyan na si Lord, may gagawin na siya, andyan na yung piyesa. Di ba? Palakpakan mo si Lord. Kaya pala sabi ni Lord, pag may trouble, praise God. Opportunity for great joy. Sino dito may pinagdadaanan sa buhay? Yung iba'y wala na, praise God. Praise God. Maliit man yan, malaki sa palagay mo, pero ako'y naniniwala, kapag dumada ka sa pagsubok, great joy. Great joy. Huwag mo awala, ha? Kasi ang dumada sa pagsubok, pag hindi Kristiyano, ano nangyayari? Great ano? Great cry. Great pain. Di ba? Parang mga nalugi yung mukha, di ba? Pero dito, great joy. Kaya ang challenge ko po sa inyo, pag may dumaan ng problema, nung isip, may gagawing matindi si Lord. Yun lagi. Pag may dumaan ng problema, may gagawing matindi si Lord. Alam nyo po, dito ko tatapusin sa testimony ito. One of my friend nga ba ito? Nung Friday night, may flight yung mother ng friend ko sa Taiwan. So, meron kaming dalawang friends sa Taiwan. Yung nagtrabaho sila sa Taiwan pareha, single sila lalaki. Para sila lalaki. At ang target po nila, yung magulang nila, magpapasyal sa Taiwan. Wow! Nung Friday naganap, yung parehas nilang mother, sabay, papuntang Taiwan. Mamamasyal sa Taiwan. Praise God. Pagdating saan yan? Immigration, hinarang yung isa. Ito na. Alam mo yung mga anak sa Taiwan, umiiyak na. Pinagplanuhan ko ito. Nagbayad na sila kung ano, kumpleto yung papers. Kasi yung isang magulang, first time sasakay ng eroplano at first time mag-abroad. So, akala magtatrabaho, gano'n. Eto na, 2 oras na, hindi pa nakakali sa immigration. So, anong ramdam ng mga anak sa Taiwan? Wala na. Iwan na, may iwan. Yung isang mother, nakalampas na, ang pakaramdam ng mother na isa, tutuloy pa ba ako? Kasi sabay silang dalawa, di ba? Umiyak na rin yung isa. Yung mother na isa. Yung 2 anak sa abroad, nag-iiyakan na din. At ka-video call namin. Sabi, ano ganyan? Talagang grabe ang iyak daw, grabe ang prayer daw nila. Lumalapit talaga sila sa Panginoon. 2 hours. Yung isang mother, bumalik, tinulungan sa pag-fill up. Sabi nung bawal po kayo, ma'am doon, balik po kayo doon sa loob. Alam mo, 3 balik. Kahit sabi, bawal. Pinapaalis na siya. Hindi makapasa sa immigration. 2 hours. Di ba ang iisipin mo? Hindi na makakaalis. Pero God is good. Sabi niyo po, God is good. Tinetesting ang faith. Tinetesting. Eto na. After 2 hours, nakapasok din. Nakasakay na ng eroplano. Ngayon, nasa Taiwan na, nagma-My Day na. Na nasa Taiwan na. Alam mo, pero ito ang gusto ko narinig doon sa isang anak. Sabi ng isang anak, grabe ang pinakita sa akin ni Lord. Sabi niya, Christian to ha, as in matagal na rin to sa church. Kristiyano, sabi niya sa akin, sabi sa amin sa video call, isa lang ang nakita ko doon. Sobra akong umasa sa papers. Na kumpleto ang papers, approved ng Taiwan, meron na kumpleto kami sa papel, hindi man lang namin na ipag-pray yung immigration na makapasa. Hindi daw sumagi sa isip nila na mangyayari yon. Hindi sila nag-ready doon kasi alam nila makakalipad kasi kumpleto yung papel nila. Hindi na isama sa prayer.
Ibig sabihin, umasa sila sa sarili nilang galing. Pero nung time na yon, pinakita ni Lord na, anak, baka nalilimutan mo, hindi ikaw ang magdidesisyon, ako pa din. So lahat, yung dalawa, kasama yung magulang, lahat sila nag-iiyakan at lahat sila nanalangin ng matindi sa Panginoon. Nasa airport, nag-iiyakan habang nagpe-pray. Yung isa, nasa kabilang, nasa tren, kasi papunta sa pagsundo, nagpe-pray. At biyaya po ni Lord, nakaalis na sila. Ito ang gusto kong sabihin sa ating lahat. Pag dumadaan tayo sa pagsubok na nakakaiyak, isa lang ang gustong gawin ni Lord. At isa lang ang dapat mong gawin. Mas lumapit ka kay Lord. Ito yung moment na mas isik mo si God. Ito yung moment na, Lord, I pray makita ko ang itinuturo mo at nakita nila na may inasahan silang iba. Papel. Hindi sila umasa kay Lord. Pero pagkakataong yun, nakita nila na dapat umasa sa Panginoon. Kaya right now, itong James chapter 1 verse 2, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity of great joy. Alam niyo po, tumatawa kayo ngayon. Pero sa totoo lang, hindi ito madali. Hindi ito madali pag may pagsubok. Hindi ito madali yung naka-joy, may joy. At great joy, hindi ito madali. Pero ako'y naniniwala, dahil iniutos, alam na nag-utos na kaya mo, kasi hindi naman iuutos ng hindi mo kayang gawin. Iniutos ni Lord ang James chapter 1 verse 2, kasi alam ni Lord na kaya mong gawin. At kapag dumaan ka sa problema at umasa ka sa Panginoon at may joy ka pa din, sa biyaya ng Diyos, kahit medyo may pain, kahit medyo may fear, may worry, at kay Lord ka pa rin umasa, biyaya ni Lord, nakapasa ka. Nakapasa ka. At sino dito mga gusto makapasa? Pwede ba sa oras na totoo tayong lahat? At tayo ilalapit sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, may alam ng lahat. Siya ang nagsasabi, siya may alam. Sino dito gusto lumapit sa Panginoon? Na kung may dinadaanan ka pagsubok sa oras na ito, sasabihin mo, Lord, hindi ko kaya pero kaya mo. At haharapin ko to na may great joy. Kaya right now, I encourage you, church, lumapit ka sa Panginoon. Iasa mo sa Kanya lahat-lahat. Yes, Lord, nararapat ka. Jesus, ika'y nakilangin, magpakailanman, nararapat sa mabuhay, lumalangin magsapan, ikataas ang kalooban.
Hindi ko alam pinagdadaanan ng bawat isa narito, pero ang naniniwala ako, Panginoon, na may purpose ka. May dahilan ka, Panginoon. And I pray, God, makita namin yung dahilan na yon. Lord, kung meron kailangang ayusin sa karakter namin, I pray makita namin yung mga dapat ayusin. Lord, kung meron man kami inaasahang iba na hindi ikaw, Lord, dapat namin makita yung Panginoon na dapat ikaw lamang ang aming asahan, Lord God. And Lord God, sabi mo sa iyong salita, it is an opportunity na magkaroon ng great joy. Lord, alam namin na hindi ito madali, pero Lord, I declare, Panginoon, na bawat isang narito, Lord, samahan mo, i-comfort mo, yakapin mo, Panginoon. At Lord, ni isang Panginoon ay wala kang pababayaan sa lugar na to. Dahil Lord, may gagawin kang matindi sa buhay nila. Lord, from glory to glory, from glory to glory, biyayaan mo ang bawat isa na maging malapit sa'yo. Biyayaan mo ang bawat isa na magkaroon ng relasyon sa'yo. Biyayaan mo ang bawat isa, sambahin ka pa ng higit kaysa dati. Lumapit sa'yo ng sobra-sobra. Kilalanin ka nila na mas matindi kaysa dati. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. And Father God, I also declare na sa lahat ng taong naririto, makapasa sila sa test. Makapasa sila sa trials. Makita nila ang purpose. Oh God, in Jesus' mighty name. At Lord, salamat po dahil ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. At habang nakakapasa ang bawat isa sa pagsubok, Lord, I declare rewards. I declare pagpapala. I declare maraming rewards sa ma-receive ng bawat isa in Jesus' mighty name. Lord God, sa iyo namin ibinabalik lahat ng papuri, parangal at pagsamba at pagdakila in Jesus' mighty name. Amen and amen.